Hello guys, good morning. Magluto tayo ng adobong manok ala Jean. Ayan. Una, siyempre, hugasan muna natin yung manok. Pag ako maghugas ng manok guys, talagang hindi ako titigil hanggat hindi yan mawawalang lansa. Yan, tinatanggal ko po yung baga ng manok guys pag ako nagluto. Ang iba naman sinasama yung baga, pero ako tinatanggal ko siya kasi pakiramdam ko yan yung nagdadala ng lansa ng ating karne. So, tinatanggal ko din yung mga excess fats kasi ang dami na nating fats sa katawan. So, yun. Yung mga cholesterol natin baka madagdagan. So, tinatanggal ko yan. At tamad na kong kumuha ng kutsilyo dahil basa na yung kamay ko. At ayaw ko din yung lalapat yung karne doon sa sangkalan. Kaya ginaganyan ko na lang din. Katamaran lang, kumbaga guys. So, yan, minamano-mano ko yan. Pagtanggal ng mga dapat tanggalin, hugasan natin ng napakatinding hugas. Yan. Ganyan lang ako guys, kasi ayaw ko ng makalasa ko ng lasang manok pag naluto na. So, yan, hugasan lang natin. Lahat tatanggalin natin. Yung dulo ng pakpak, tatanggalin natin. Yan, hugasan. Lagyan natin ng apple cider vinegar kasi wala akong normal vinegar. Yan. Ibababad natin yan siya guys para matanggal yung lansa. Yan. Tapos imekos natin yan. Imekos natin yan, tapos ibabad natin yan ng 300 years. So, habang nagbabad, maghiwa tayo ng yan, sibuyas, garlic, at saka luya. Yun, nag-iisip pa ako kung anong pangalan nun. Silagay natin sa chopping. Yan. Kasi gusto kong maliliit yung pagkahiwa niyan para pag kumain lahat nakakain, hindi tinatabi. Yan. Yung garlic, isang buo po yan. Sinama ko na kasi gusto ko maraming garlic sa adobo. Talagay natin sa chopper natin. Yan, chopper plate. Joke lang. Tapos yan na. Ginger, lagay natin. Tapos yung chopper natin is, syempre, manual, hatak-hatak lang. Para ka lang naglalaro dyan. Nakakatuwa kasi madurog din naman talaga siya. So, ayan, durog. Tapos yan, nung nakababad na suka, hugasan natin ulit. So, nakailang hugas na tayo, guys. Naka 1 million hugas na. Hugasan natin ulit kasi mag-start na tayong magluto. So, ayan. Tanggalin pa rin natin yung mga excess water dyan. Tapos, ayan na yung kawali natin. Wala akong normal na oil. Gagamit tayo ng olive oil. Ilagay na natin yung dinurog-durog na natin. Lamas kung tawagin. So, sangkot siya lang natin ng saglit. Yung iba magiging until brown. Pero ako hindi na kasi maiga naman yun sa adobo. Yes, yun. Lalabas din naman yung aroma niyan. Ilagay na natin yung manok. Paglagay natin ng manok, guys, mikos-mikos lang. Tapos, takpan natin yan siya ulit at hayaan natin yan siyang kumulo ng mga ilang minuto. Mga 1,000 minutes. Yan, hayaan lang natin yan. So, bubuksan natin siya ulit, guys, kasi siyempre lalagyan na natin siya ng mga pampalasang sangkap. At siyempre, haluin muna natin, baka dumikit yung ilalim. Kasi manipis lang yung kawali natin. Hindi naman yan mamahalin. Ako lang yung mamahalin. Joke lang. So, syempre, lalagyan na natin yan ng black pepper. Number 1 yan. Masarap yan pag maraming black pepper. Tansya lang yan, guys. 800 million yan. Binilang ko. Tapos, pag ako mag-adobo, siyempre, alagin yan, lalagyan natin ng lemon powder. Nagpapasarap yan. Hindi ako naglalagay ng vinegar, pero lemon powder, yes. Kasi nahugasan na siya ng vinegar. Lalagyan natin siya ng curry powder. Ganyan ako mag-adobo, may curry powder. At lalagyan din ng sweet paprika. Sweet powder paprika, yan. Hindi siya chili. Hindi siya maanghang. Yan, lalagyan lang yan natin ng 20 peraso. 20 peraso nakadami yan. Masarap yan, guys. Yan. Imikos-mikos lang natin yan. Imikos-mikos natin yan. Hanggang magbe-blend naman yun.
matutunaw yung mga nilalagay nating pampasangkap, pampalasa. Kasi ganyan ako mag-adobo eh. Version ko yan guys. Sa inyo yan kung paano kayo mag-adobo. Pero ito ako mag-adobo. Tapos lalagyan yan natin ng, syempre, our very own soy sauce. Syempre, ang dato puti. O, dato puti, baka naman. Dato puti. Bakit nga ba tinatawag na dato puti yan? So, tansya-tansya ulit. Ayon lang sa pakiramdam nyo na gano'n na talaga siya, gano'n kadami ay aayon sa lasa na hindi maalat. At ako'y maglalagay pa yan ng salt guys. Haluin muna natin tapos lalagyan natin ng kunting asin. Yan, mikos-mikos lang. Mikos-mikos. Hindi ko tinitikman yan guys kasi tansyado ko na yung lasa niyan. And mag-additional tayo ng Himalaya salt. Himalaya salt talaga yung gamit ko dyan guys. Kasi para sa akin hindi siya hindi siya maalat. Siyempre bago ang Himalaya salt, lagyan muna natin siya ng kalahating Knorr cubes. Of course, chicken yan. Kunti, isa lang ganun para medyo suwabe yung lasa. Yan na yung Himalaya salt. Yan yung ginagamit ko. Para sa akin kasi hindi siya masyadong maalat. Yan, bibilang lang tayo ng 500 pieces dyan. Kunti lang, yun lang. Tapos, kasi kunting toyo lang naman yung nilagay natin. Tatabang pagka hindi natin lagyan ng asin. So, maganda din yung mirong kunting sipa ng asin. Masipa. Balance lang. Tapos yan na guys, iga na siya. So, sarap na. Grabe. Kukuha na tayo ng lagayan para ilipat na natin yan guys. At gutom na talaga ako. Kasi itong mga oras na to guys, 1:30 na ng hapon. Ayan, ang sarap na guys. Pagkatingin nyo sa karne at halos maghihiwalay na yung laman sa buto, ibig sabihin lutong-luto na yan guys. Igang-iga na. O, diba? Sarap na yan. So, kain tayo guys. Lipat muna natin ang lalagyan para mahugasan natin yung pinaglutuan natin. So, ayan na. Ilalipat na natin yan. Kasi after that guys, magsasaing pa ako. Nakalimutan kong magsaing habang nagluluto ng adobo. Nakalimutan ko eh. Parang doon ako nag-focus sa pagluto ng adobo. Wala pala akong kanin. So, ayan, lilipat natin. Tapos after that hugasan pinaglutuan kasi ayoko naman ng hindi talaga naghugas right after ng cooking. So yun, magluto na tayo ng rice after this. So yun lang guys, happy watching. Hindi pa ako masyadong marunong mag voice over pero matuto din tayo dyan. So okay na to. Tan Felix yan. So, yun na guys. Maraming salamat. Happy weekend everyone from Middle East.